Nga maingon sa Jesus kaniya, mituo ka ba kay tungod nakakita ka nako? Bulahan ka tong mutuo bisan wala kakita ka nako. Og daghang pang milagro ang gibuhat na Jesus sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wala na sulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Misaya, ang anak sa Dios og pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Kanindot sa atong gospel no? Naminaw oh? So, no. Masamang topic ato. Actually, no. It is my first time where I will giving my insight, my point of view regarding sa gospel kay since Monday, wala man ko katen sa discipleship kay napagaw ko, niligid ko kasultiway makuan. So, pero I prepare kung unsay kabahin sa atong gospel. So, ang atong gospel supposedly should be given karong Sunday, ang ikaduwa ka Domingo nga pagabanhaw ni Kristo. Pero nailhanin naton kaduhang Domingo nga gitawag nga Divine Mercy Sunday, no? So, ang kaluoy, no? Sunday, Domingo sa siya gitawagan sa Bisaya, Domingo sa kaluoy. So, kato atong gibuhat kanina the couplet daw, ano siya, Divine Mercy. So, dakong kaluoy ni Kristo alang o para kanato. So, the second Sunday, Christ's resurrection, simply remind us about the love and mercy of Almighty God pertaining to the so-called Divine Mercy Sunday or the so-called Domingo sa kaluoy. So, kita devote man pud ta sa Divine Mercy no, mao bitaw nga naantay chaplet no before ta mag-start nakamatikod mo no, mag-chaplet gud ta kay. Ang chaplet actually it is a rosary, a shortened type of rosary. So mura siya pula pud tag nagrosaryo no. Kita nato na nga kan maingon nga may ta have mercy na sa ta. Pray for us in the whole world no. Ana. So nga a shortened form of rosary. So mo siya ang Divine Mercy nga sa ulugon nato makag ikaduha ka Domingo sa pagkabanhaw ni Kristo. So balik ta sa atong ebanghelyo. Atong nadugog diha sa ebanghelyo nga nagpakita ang nabanhaw nga Ginoo ngadto sa iyang tinun-an og nagpadayag sa iyang pagkamaluluyon ngadto sa katawhan. O gani gitahasan sa Ginoo ang iyang mga tinun-an sa pagpasaylo sa mga tawo dinhi sa kalibutan. Ang Ginoo mayngon kanila dawata ang Espiritu Santo. Ang sala nga inyong pasayloon diri mapasaylo usab, ang dili nyo mapasayloon ipabilin usab nga sala. So makita nato kung unsa ka importansya ang pagpasaylo no, ang kaluoy no. Dili lang di ang Ginoo dapat maghatag og kaluoy nato kay sa tinuod lang mga brothers and sisters, our existence everyday ngano nabuhita tungod ni sa dakong kaluoy, gugma og kaluoy ni Kristo. Kay kung wala siya kaluoy, wala na tay tagaig chance no. Tagaig chance para magbag-o, tagaig chance para maghinulsol, tagaan og higayon para magbasol. Amen? So, kaning kaluoy ni Kristo dili matugay. Gi-compare bitaw ni sa usa ka dako nga kadagatan, no? Ang kaluoy kuno sa atong manluluwas is just like kanang sa atong sea, the ocean, which is wild and biggest, pinakadako o pinakalapad. So dili na to kita kung asa nagsugod ug asa matapos. Dili makita sa through our naked eyes kung asa gud nagsugod no ug asa matapos no. Sama pud sa langit tigangad nato dito ka po asa siya manukad no ug asa pud siya matapos ing anang kalapad. So makita nato as we picture kadako gud sa gugma o kaluoy sa atong Hesukristo. Dili lang pinaagi sa iyang krus no. Kay ang krus kasi is represented by His greatest love. No, mayunta, cross is the beginning of all kanang wherein love has been born. Kay tungod sa krus, ang dakong gugma ni Kristo iya gi-execute pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo. Amen? No. So, kato iyaha is for us nga ma-save ta sa atong mga sala, no? Iyaha gilukat ang atong sala pinaagi sa iyang pag-antos, pagsakripisyo, paglansang, pagkamatay dito sa cross. Amen na? So, ang nakanindot lang aning nahitabo, even though we are mourning in the past 3 days, after the 3 days, nakita nato ang
resurrection. Ano? Ang pagkabaw na ni Kristo wherein naghatag po natong paglaom, no? Kay kung mabuhi gani, sama po na sa ato, no? Ang giingon bitaw nga atong patin, kay atong mga bating batasan, atong ilubong, no? Atong biyaan, mo to dapat ang ato po iuban paglansang sa krus. Kalimtan na to atong mga vices, ang atong mga daotang bisyo nga maghatag na ako to later on og mga sakit. If we engage into kanang inom, no, sooner or later magkasakit ta og kuan cancer of the liver, no, pancreatitis. Kung may engage po ta sa kanang tabako, sooner or later makakuan po ta cancer of the lungs. So makita na to unsay resulta sa atong bisyo nga wala agud di ay maayo, no. Amen. So kana diha makita nato sa iyahang pagsekripisyo ato po dihatag ang sakripisyo nga ana o kaya ra pud nato, no. Wala man tagbog sa actually I'm telling you ang Ginoo, no, mag-ampo ta og dili man maibana ng iyang kusog, dili pud maibana ng iyang power. Amen. No, wala na. Even though mag-praise ka niya or di jud maibana ng iyang gahom. Amen, no. Ang iya halamang good purpose ngano iya gibuhat ang sakripisyo diya sa krus kay gusto siya abot nato sa langit pertaining to our second life nga magkauban tang tanan dito sa langit kay ningon man siya na anay dakong lawak ang tagsa-tagsa nato nga giandam sa iyang amahan alang og para kanato. So ang ginuhuna is the total salvation nato nga walay mabilin. Mabitaw ng atong church through our Santo Papa na makita nito sa atong church na synodal, no, synod. So may natag synodal walay mabilin tanan uban tanan makasasala og di mag-uban tang tanan paduol ni Kristo. I'm telling you, no, sa kani siya it represented by Salmo 23:1. Salmo kapitulo 23 versikulo 1 nga nagingon, ang Ginoo mao ang akong magbalantay o walay makulang kanako. So the God is our shepherd. So kung may nag-shepherd magbalantay, unsa may gibantayan, di ba, kitang mga karne